Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan niyo at talikda ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias na sabihin nito, ito ang sabi na isang humihiyaw sa ilang. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kaniyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem at taga-Judea, ang mga naniniraan sa magkabilang panig ng Hordan. Binayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Jesus, ni Juan sa ilog Hordan. Sabalit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusa na darating? Pakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. At ngayon pa'y nakaamba ng palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga, puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamaligan trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na po tayo ng panahon ng pagdating ng Panginoon. At malapit na yung alam natin na araw ng Kapaskuhan. Pero wala pa rin tayo naririnig na binabanggit tungkol sa mahal na Birheng Maria o kay San Jose. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga pagbasa natin hanggang sa bago yung simbang gabi ay laging tumutukoy doon sa paghahanda natin sa muling pagdating ng Panginoon. Doon sa patuloy na katanungan sa ating sarili na paano tayo haharap at huhusgahan ng Panginoon. At kung iisipin natin yung biyaya ng unang pagdating ng Panginoon, mararanasan lamang talaga natin kung naihahanda natin talaga ng maayos yung ating mga puso, yung ating mga buhay. Ang mga narinig po nating pagbasa, pagpapansinin natin, napakaganda ng sinasabi mula pa sa lumang tipan at sa panahon ng mga apostol. Ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo, pagkakabuklod-buklod, pag-iral ng katarungan, ang pagkakaroon ng tunay na kaayusan. Pero bagamat parang nakaaaliw sa ating mga tainga at masarap na pakinggan, pagdating sa Ebanghelyo, inaantig ni San Juan Bautista ang ating kalooban. Na lahat ng mga bagay na yan ay magiging makatotohanan lamang kung meron tayong pagsisisi. Walang ibang paraan na pinakamaganda na paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan, kundi ang paghahanda ng ating kalooban. Dahil magpasa hanggang ngayon, maraming mga tao o marami sa atin ang naiisip lagi natin na paghahanda pagdating sa Kapaskuhan
ay yung mga palamuti nito. Kaya pag dumadating yung Pasko, sinasabi nila, ito yung isa sa mga toxic na panahon. Nandyan na lahat, traffic, nandyan na lahat yung pagkakagulo sa mga pamilihan, lahat. Na pag makikita mo yung sitwasyon sa labas, sasabihin mo, naghihirap pa talaga Pilipinas. Lalo sa atin, mukhang hanggang sa walang hanggan yung ating traffic. Diba? Dahil dyan sa water interceptor na yan na hindi mo malaman kailan sinimulan at kailan ang katapusan. Tandaan niyo po, 138 million yan bawat isa. Ang kasya lang kotse na pinagpatong. Pag naririnig kayo, sinasabi na ihanda ninyo ang daraanan, tuwirin ang mga landas. Dapat siguro sabihin na ni Sana, tabunan nyo na yung mga binungkal at tuwirin at nandun na iayos. Pero ito po yung mensahe. Hindi po kumpleto yung paghahanda natin ng Pasko pag wala yung pagsisisi. Kaya nga, inaanyayahan tayo ni San Juan. Paano nga ba natin inihahanda yung ating sarili sa Panginoon? Nang dumating ang Panginoon, 3 bagay yung pong ginawa niya. Pinatawad niya yung mga kasalanan, pinagaling niya yung mga sakit, at pinagtagumpayan niya yung kamatayan. At lahat ng bagay po na yan, pag-iisipin natin, bahagi ng buhay natin. Wala sa atin na hindi nagkakasala, diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sino mas mabait? Ikaw ba o siya? Pero kahit sabihin mong mas mabait ka o mas mabait siya, sala ibig sabihin nun, pare-pareho tayong makasalanan. Kasi pag sinabi mong mas mabait, may kulang pa dun. May kulang pa. At pag sinabi mong hindi, wala akong kasalanan, kunin ka na sana ni Lord. Wala ka na palang kasalanan eh. Ano pa ba dahilan para nabubuhay ka dito sa mundo? Kasi walang santo na nagsabing banal ako. Ang tao na lumalapit sa Panginoon, lagi niya makikita, meron pa siyang pwedeng baguhin. Meron pa siyang pwedeng ayusin. At kahit sabihin natin yung itsura ng lipunan natin ngayon talagang wasak, bangag, basag, meron pa rin pong pag-asa. Kasi meron naman tayong isip At lalong higit meron pa rin tayong puso. At kahit isa lang yung magbago, imagine ninyo kung magsimula sa Pangulo, ang laki na mababago. Paano kung yung isa magbago, yung isa sa mga nagnakaw ng mga bilyon, trilyon? Imagine mo kung yun hinipo talaga ng Panginoon, ang laki siguro na nagawa ng mga bagay. Kaya napakahalaga po nung bawat isa sa atin na yung kasalanan ay nandun na ating aminin. Wala pong pagbabago hanggat hindi tayo sanay umamin sa kasalanan. Lahat kasi magiging hearsay lang. Kailangan nandun. Handa tayo umamin. Alalahanin niyo yung magnanakaw na humingi ng tawad sa Diyos sa krus na binigyan ng paraiso. Hindi ganun kasimple lang na humingi siya ng tawad. Inamin niya. Sabi niya, marapat lang na magdusa tayo ng ganito dahil tayo nagkasala. Yun po yung first step Walang pagpapatawad tayong kakamtin dahil nagsabi lang tayo na, I'm sorry. Di ba? Yan yung pamosong linya na maaalala natin. Hindi pwedeng nagsabi ka lang. Kailangan nandun, inamin mo, at nandun na pinagsisihan mo at babaguhin mo yung sarili mo. Hindi magsusuri-surihan lang. Ang dali kasing bitawan po yung salita. Kaya napakahalaga ng kababaang loob. At maging sa sakit. Kapapansinin niyo po, yung sakit pinagaling ng Panginoon. At sa bandang uli, yung kamatayan, yung kamatayan hindi natin katatakutan. Kasi yung kabaliktaran ng takot sa kamatayan ay yung pagkagumon sa mundo. Kaya dahil takot ka sa kamatayan, takot ka na matapos yung buhay na ito, kinakamal at inaabuso mo lahat. Dalawa lang yung paa mo, yung sapatos mo, daan-daan.
hindi ka naman alupihan. Oh. Oh. Dalawa lang yung kamay mo, yung bag mo, sangkatutak. Oh. Yung kotse mo, 4 na po, 4 lang naman kayo. Oh. Tapos, yung anak mo, bata pa, hindi pa makapagdadrive. Oh, paano yun? Ang bahay mo, nakalagay sa isang napakalaking ektaryang property. Buhay ka pa, memorial na yung tinitiran mo. Di ba? Memorial Park. Sa bandang huli, pag tinignan po natin, ano yung mahalaga? Kaya nga nang lumalapit yung mga Pariseo at yung Saduceo, sinabihan sila ni San Juan, kayong lahi ng mga ulupong. Siguro ngayon sasabihin, kayong lahi ng mga buhaya. O diba, baka ganun, bago na isasabihin. Nung araw kasi, mga ahas lang yung mga magnanakaw at walang yan. Ngayon, nag-evolve na po yun eh. Ha? Sino nagsabi sa inyo? Tapos pangangalandakan nila, kami mga anak ni Abraham. Pwede po tayong magmalinis na iniisip natin, ako yung makapangyarihan. Hindi. Hindi ka mayaman, bless ka. Hindi dahil nakamit mo, bless ka. Ano yung mahalaga po? Nagsisisi ka. Kaya ang panawagan po ni San Juan Bautista ay metanoia. A change of heart and mind. Pagbabago. At yung pagbabago na yun, ano po yung gagawain natin? Tayo, ang Tagalog po natin sa pagsisisi, pagbabalik loob. Yung pong magkasala sa wikang Griego, to sin, ang salita po doon ni hamartia. At ang ibig sabihin po ng hamartia ay to miss the mark. Meron target. Tatapon mo sana yung dart o sushoot mo sana doon yung bola, hindi pumasok. Yun po yung kasalanan. To miss the mark. Meron dapat na marating tayo at yun yung kabanalan. Pero hindi natin narating. Kaya yung pong pagsisisi, yung metanoia, ang Tagalog natin, nagbabalik loob. At ang babalikan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Yung pagsisisi natin, hindi lang humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yung pagsisisi natin, hindi lamang umaamin tayo sa ating pagkakasala. Yung pagsisisi natin, balikan talaga natin ang Panginoon. At hayaan natin siya talaga yung maghari sa ating buhay. Nangyayari po kasi ngayon, hindi natin namamalayan, nalulunod tayo doon sa kumunoy ng mundo. At maski yung mga biyaya at mga bagay, dinudugtong natin na biyaya ito ng Panginoon kahit nanggaling sa masama o hindi mabuti. Kaya nga, yung pong sakit, pinagaling ng Panginoon. Magandang balikan po nung nagdaang araw, merong 2 bulag na sunod ng sunod sa Panginoon. At nang makita nila ang Panginoon, makita nyo na yung bulag na, nakita pa nila ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, anong gusto nyo gawin ko sa inyo? Sabi, naniniwala ba kayo na magagawa ko yung gusto nyo? Opo. At pinadilat sila ng Panginoon. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kung magkakasakit tayo, lahat naman tayo may sakit eh. Hindi na ako magtatanong uli ko, mamili po kayo. Kasi sa mga pinagaling ng Panginoon, yung mga sakit, bulag, pipi, bingi, pilay. Pag-isipan niyo po yan. Kung mamimiliin kayo, anong sakit yung gugustuhin ninyo na yun na lang, dahil hindi tayo makatatakas? Bulag, pipi, bingi, pilay. Ngayon, sige, tingnan natin. Anong gusto nyo doon na maging kayo? Sino gusto maging bulag? Tapos nga kamay, bulag. Gusto maging pipi. Pipi. Bingi. Pilay. Marami ata bingi dito sa atin ngayon. Ano? Isa pa pong tanong, hindi matatapos yung sermon hanggat hindi kayo sumasagot ng matino. Huling tanong na po yan. Ang pagpipilian lang natin, bulag, pipi, bingi, pilay. Isang round, ito na po huli. Ang hindi sasagot, kunin na sana ni Lord.
Hindi lang pagalingin. Isama na ng Panginoon para wala na siyang iintinding sakit. Ha? Sige po, biro lang po yun. Sino gusto maging bulag? Pipi. Yan. Bingi. Pilay. Alam niyo, pansinin niyo, iba sabihin bulag. Naku, Father, gusto ko pa maging bulag. Ayoko na makita yung asawa ko. Araw-araw yun, nagigising ako yun. Gusto ko pa maging bingi. Bakit? Bungangero yung mga kasama ko sa Kamarites. O kaya sabihin mo, pipi, nang hindi na magmura. Ganyan. O makapagsalita pa ng kung ano. Pero marami po sa atin, maski ako, pinili ko pilay. Bakit? Kasi parang mas madali yung pilay eh. Di ba? Pag bulag, pag pipi, bingi, parang napakahirap. Pero yung pilay, parang mas okay. Kaya lang pag tinignan niyo po, bakit yun yung pinili natin? Ewan ko po sa inyo, pero ako tingin ko, kasi tingin ko marang mas blessed pa din ako kung pilay. Parang ang hirap. Kung aalalahanin niyo po yung ebanghelyo, pagkaraang pagalingin ng Panginoon yung dalawang bulag, sabi ng Panginoon, huwag niyong sasabihin sa iba. At sinunod naman nila. Hindi nila sinabi sa iba. Sinabi nila sa lahat. Di ba? Yun yung ginawa ng dalawang bulag. Pero pag pinansin niyo po, bakit ayaw ipasabi ng Panginoon? Hindi naman dahil hindi pa ako handa para maging Pangulo ng Israel. Di ba? So, yun. Hindi yun. Kasi ayaw nga ng Panginoon dahil iba yung konsepto nila ng manunubos. Pero pag tinignan niyo po, nang ipagsabi nung mga tao na yun na sila'y gumaling, at kung tayo yung nando sa panahon na yun, sasabihin mo, saan mo makikita yan? Nagdasal kasi ako dun eh. Sinuwerte ako. Mula nung namanata ako dun, naku, gumaling ako. Mula nung nagdasal ako sa ganito, ay naku, lahat na lang ng hiniling ko, ibinigay. Inisip mo, bakit? Iba pa yung Diyos na dinadasalan to? Hindi pa tinanong mo sarili mo, ang Diyos ba talaga yung pinupuntahan mo? O yung pera? O yung material na bagay? O yung ginhawa? O yung sarap? O yung feel good na gusto mo? Ito po yung mensahe sa atin ni San Juan ngayon. Balikan talaga natin si Jesus. At sana katulad nung dalawang bulag, higit pa dun sa mata at sa naririnig. Sabi ko nga po, yung mga sakit na yan. Dalawa na nga yung mata natin, di pa rin nakikita natin si Jesus. Dalawa na nga yung tenga natin, di pa rin natin naririnig yung daing ng ating kapwa. Nandun na nga, meron tayo sariling bibig, pero hindi tayo nagsasalita ng katotohanan. Sinasabi pa natin, inspired by the Holy Spirit, o nagsasalita ka tungkol sa Diyos, pero ang kamay mo gumagawa ng kawalangyaan. Ang sana, makita talaga natin na ang napakahalagang liwanag ng ating buhay ay si Kristo. At hindi nangangahulugan na dahil may kapansanan ka, hindi mo makikita ang Panginoon. Dahil kung nasa atin ang Panginoong Jesucristo, kahit sabihin mo pang may cancer ka, kahit sabihin mo pang last day mo ngayon, napakaganda pa rin ng araw. Kasi ang biyaya ng Panginoon na hindi dahil mayamang ka, o malakas ka, o maginhawa ka, o marunong ka, o makapangyarihan ka. Ang biyaya ng Diyos ay dahil si Kristo na pag-ibig ng Ama, siyang pag-ibig din na naghahari sa ating puso. At yun yung dapat balikan natin. So, ang bawat isa lamang sa atin, magmula sa atin hanggang sa pinuno natin, magiging tapat sa pag-ibig na yan ng Panginoon at babalikan natin. Napakaganda ng Pilipinas. Kung kaya nating magmagandang loob sa bawat isa't magmahal ng lubos,
Paano pa kaya kung lahat tayo, lalong higit ang mga binigyan ng kapangyarihan at kakayanan? Sa ikalawang linggo na ito ng Adbyento, magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos. Liwanagan nawa tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Si Kristo, siya ang ilaw ng sanlibutan. Yan ang mensahe kung tutuusin. Kaya nandyan yung ating mga kandila at lahat. Si Kristo sana'y maging liwanag ng ating buhay. Kaya nga, sa araw-araw na ito, patuloy tayong magdasal. At lagi nating hilingin na gabayan tayo ng liwanag na yan ng Panginoon. At maging maalab yung pag-ibig na yan na balik-balikan natin sa lahat ng mga bagay na gagawain natin. Huwag tayong magdalawang isip para magdasal at tingnan. Ito ba ay ayon? Ito ba ay kalugod-lugod sa kalooban? Ito ba'y pag-ibig ng Diyos? Baguhin, meron pa tayong pagkakataon na panibaguhin yung ating sarili. Ano pa nga bang kaisipan? Ano pa nga bang pag-uugali? Ano pa nga bang bagay yung pwede nating magawa para lubos tayong liwanagan ng pag-ibig ng Panginoon? Magbalik loob tayo sa Kanya at sikapin natin na talagang maghari na lubos ang Diyos ang Kanyang pag-ibig sa ating buhay.